Magandang araw sa ating mga kawinding. So mayroon tayong gagawin dito mga kawinding, isang barina electric grill. So ang brand nito mga kawinding ay Inco 680 watts. Ayan o, 680 watts. So ayun mga kawinding, so nakikita nyo naman ito mga kawinding kung anong naging problema niyan. So binuksan ko na ito mga kawinding. So tinignan ko na. So tingnan nyo mga kawinding ang problema niya, kung anong sira niya nito. So yung kanyang lagayan ng carbon, so ito sira na rin, wala na rin yung kabiyak. Tapos ito yung kanyang pinakalagayan ng housing ng carbon dito ay nag-init. So sa spark ito ng carbon, so natunaw itong niya gilid. So ito ngayon mga kawinding, so ito ang naging problema niyan, kaya ito walang power at hindi na umaandar. Kita nyo naman yung pinaka-stator niya. Ayan o, nangitim na yan. Sunog na yan mga kawinding. Nasunog na yan. Sa sobrang na-overuse ito pag ganito mga kawinding. Na-overuse dahil sunog na. Ayan o, ang kanyang stator. Tapos yan mga kawinding, yung armature. So, ayan o. So, silipin natin. So, makikita natin yung armature mga kawinding. I-check natin kung siya ay nadamay ba sa pagkasunog. Pag ganito kasi yung meeting mga kawinding, so ito naman yung ginamit naman nito mga kawinding ay pure copper naman ito. Ang problema lang nito ay na-overuse kaya nasunog siya. So ngayon ayan ay babaklasin natin mga kawinding. So tingnan nyo mga kawinding, so ayusin lang natin yung ating kanyang tripod. Ayusin ko lang. At yan, ilagay ko lang sa ayos. Ayan. Tapos medyo blurred yung aking ayan, lapit lang natin. So ayan, tanggalin natin yan. Hindi naman ito magtanggal, so tanggalin natin to. Checkin natin yung kanyang armature. So asan na yung flat screw ko, sungkutin lang natin to pataas itong stator. Ayan. So pag ganito mga kawinding, pag nagbaklas tayo ng mga barina, dapat itong bulitas nito rin sa gitna at saka yung spring ay hindi mawala. Ibalot nyo agad ng plastic. Kasi pag yan po ang nawala ang bulitas, mahirap maghanap ng ganyan na kasya. So nilalagay ko agad yan sa plastic para hindi siya magkawalaan. At saka itong kanyang control ng drill at saka hammer, ito yung nagko-control. Pag in-adjust mo na siya ng pa-reverse, pa-hammer or pang-drill. So ito yung kanyang mga kawinding, yung kanyang armature. So kita mo malinis pa yung armature niya mga kawinding oh. So bagong-bago pa, so wala itong tama. So tinamaan lang talaga dito yung kanyang stator. So ayan, so walang sunog dito. So ito lang talaga ang na-damage sa kanya, yung kanyang, so balutin ko muna ito ng basahan para hindi madumi ito, madumihan yung armature. Kasi itong stator niya ay i-rewind natin yan. Ayan. Ayan, so separate na natin muna, saka na lang natin yan kunin pag na-rewind na natin. Tapos itong kanyang stator mga kawinding, ayan o, kabilaan sunog o, bang itim. Tapos ito, ayan o, yung pinakalagayan ng ating magnetic ay nasunog na rin yung kanyang plastic. So ngayon sisirain na natin yan mga kawinding, sisirain na natin yan. Tapos ngayon kakatingin na natin to, kasi papalitan na natin to ng bagong rewind. Ayan. Dapat pala binunot ko din sa ilalim para mas maganda sana. Pag na pinutulan natin eh. Ayan. So magiging na lang tayo ng palit na lang ng panibagong wire. Tapos ito mga kawinding ay wawasakin na kasi natin to, sisirain. Ngayon sisirain natin tong kanyang pinaka housing niya. Ngayon balik lang natin to, alisin natin yan.
So ito mga kawinding ay pwedeng lagariin, pwedeng katirin. So ang gagawin nyo dito ay pupukpukin lang natin to. Ayan o. Pupukpukin lang natin yung mga kawinding para ito ay umangat. So kuha lang tayo ng pangbaklas nito kasi ito mga kawinding ay matigas. Dapat ito ay sirain na natin yan. Kawinding, so tatanggalin na natin itong kanyang magnetic. Ngayon pupukpukin nyo na lang itong mga kawinding kasi sisirain nyo lang naman to eh. Kung wala kayong gunting, mga kawinding, kung hindi kaya kutsilyo na pamputol, pwede po ito yung pang-cut. Tayo meron tayong kutsilyo dito, pwede nyo gamitan ng kutsilyo yan, tapos cut nyo na lang yan. Kaso lang medyo may katigasan ito. Ayan, tapos tanggal na, so umangat na siya. So yan o, pure copper talaga yan mga kawinding, pero sinunod niya yan. So kailangan mabaklas yan. Wala naman kayong gunting mga kawinding, pwede nyo ano yan, kung wala po kayong gunting na pambaklas, pwede. So ito, iwan ko lang kung tatalab ng gunting ko. Ayan, matigas. Kailangan, so masikwat natin yan. Itong loob niyan, dapat matanggal yan. Ayan, so kabilaan yan. Ayan. Ayan, sira na yan eh. So pag natanggal na yan, ayun o, pwede na bunutin yan sa loob. Kasi medyo matigas ito. Kailangan meron tayong pang ano yan, pang sungkit. So dandahan lang mga kawinding na hindi masugatan yung bakal, dahil kasi bago i-rewind natin ay masusugatan yun pag matalas yung ating bakal. Kasi ito natutuklap naman ito, itong pinaka sapin ng ating ano, ng magnetic wire. Yan, natatanggal naman to. Ayan o, natatanggal yan. Pwede nyo tanggalin yan kahit di na natin ibalik yan, kasi ilalagyan naman natin ng insulation mylar ito. So yun ang ipapalit natin. Yun ang ipapalit natin. Tapos pupukin lang natin yan hanggat sa umangat. Yan. Yan. Tapos ikutin natin tong pinaka-guide ng ano, magnetic, kasi sunog na rin naman to eh, hindi mo na rin to magagamit. Ay, ipapalit natin tayo yung insulation. Yan. Diba, tanggal na siya. So ngayon pasok natin itong flat screw, tapos ibaba natin yan kasi medyo matigas to. So, kasi kung mayroon tayong pambabad, yan, kalusot na, diba? Pagka nakalusot na yan, pupunin natin pababa. Yan. Kasi kung mayroong ano tayo, pait, pwede yan, may pait. Yung pait ko di ko makita eh. Hindi ko makita yung pait ko eh. Gamitan ko lang muna ng kutsilyo. Kita. Makita sa camera. Yun, mahiwa na. Ayan, mahiwa na yan. Tapos dito naman tayo sa kabila. Kailangan mahiwa. Ayan. So, tanggal na ito. Ngayon, iangat natin to kasi may katigasan ito. Pag hindi natin natanggalan ng yung varnish, yung dikit, tanggalin mo ng ano yan eh, mano-mano. So wait lang mga kawinding, kunin ko lang yung ano, matigas talaga, matigas. So kailangan yung ano eh, yung pait ko hindi makita eh. Susundutin muna natin to kasi matigas ito eh. Kahit iangat ko to, yan eh, kasi iniingatan ko dito yung bakal na huwag masugatan yung bakal, kasi pag nasugatan yung bakal eh, kasi yung bagong i-rewind natin baka masugatan eh. Kaya iniingatan dito yung bakal na hindi masira. Kailangan matanggal to. Ayan, kunti na lang to.
Kailangan dito pait eh. So yun, nayangat ko na makoinding. Yan. So yun, natanggalan natin yung kabila. So ayan. So natanggalan natin yung kabila makoinding. So itong kabila naman. So ayan. So grabe yung pagkasunog nito palang makoinding itong ano, stator ng barina. Yan, tanggalan natin. Kailangan kasi itong gilid, may angat natin yan. Matanggal siya. Kasi siyempre machine pa ang ano nito, nag-rewind. Parang sagad na sagad ang pagkadikit nito. Ayan, so tulak lang itong gilid. Ayan o. Ayan yung sinasabi ko sa iyo mga kawinding o. Medyo tumabingin na yung bakal o. Ayan yung inaano ko dyan, iniiwasan ko dyan. Kasi pag nasira yan, tumabingin na kasi sasabit yung armature dyan. Pag yan na hindi pantay. Kaya iniingatan natin yan bumuka. Ayan, so natanggal. Kaya dahan-dahan lang ang pagtanggal nito. So yan o, mga tanga yung kabila o. So ituin lang natin yan. So, kaya ano lang talaga, dandahan lang pagtanggal nito pag ganitong stator ng mga ano, stator ng barina. Kasi sunog na rin kasi itong pinakasapin niya, pinaka guard ng ano, magnetic. Kasi dumikit na siya. Yun ang problema dito. Pag plastic ang ginamit, pag nag-init ay nasunog. So ayun mga so natanggalan natin lahat. So okay na. So yun lang, tapos alisin natin to nilagay sa gilid. Ayun o. Ayun o, tinamaan na nga ito. Pero kunting ano lang man at bungad lang ito. So madali lang yan. So tanggalin muna natin itong sapin. Ayan. So natanggalan natin. Bakit nagbablog? Ayan. So ito mga winding, kaya ang gagawin natin dito, di ba nakalas na natin yan. So ang gawin nyo dito ay ano yan mga winding, so bibilangin natin yan. Bibilangin natin itong nilagay niya kasi yan yung ibabalik din natin sa pagre-rewind. Okay lang sumubra ng ano, kahit sumubra ng 10 o 20, subrahan mo, mas maganda kasi mas matibay yung stator niyan pag sumubra ng kaunti nito. Kasi ito, bibilangin ito natin ng isa-isa. So, ganun ang pagkuha ng data nito mga winding sa ganitong stator ng mga barina or grinder. So, bibilangin nyo po yung ano niyan, yung tawag ito, yung dating nakalagay niyang original na rewind. Tapos putulin ko lang to. Tigas talaga. Kailangan ito cutter. Gunting. Yan. Ayun, putul. Ayan, ganyan. Tapos bilangin natin yan. Ayan, so linisin lang natin to at itapon natin tong mga basura nito. So ito na mga winding ay ano, bibilangin na natin itong mga winding. Yung kanyang magnetic wire na ginamit. So ito, binuhul-buhul ko na ito ng 10. Pinilipit ko na ito ng 10. So kung ano yung bilang nito sa kabila, ganun din ito sa kabila mga winding. So ito mga winding, ito tingnan nyo. So binilipit ko ito ng 10-10. So bilangin natin kung ilan ito. So dito may butal na 5. So ayan o, 5 pirasong butal nyan. So ito mga winding, binilipit ko ng 10-10. Ito yung bilangin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 plus 5. So ibig sabihin mga winding nito ay 175 turns yung kanyang ginamit na magnetic wire dito sa stator na to ng pang barina na electric drill na 680 watts. So ginamit niyang number of size ito mga winding ay number 25 ito. Number 25 na magnetic wire. So ito mga winding ang i-rewind natin. Okay lang magsubra tayo dito mga winding, kahit 10 gawin mong 185 basta't kasya siya dito sa kanyang stator. So wala pong problema niyan sumubra. Wag lang kumulang. Ayan. So ito mga winding ay ito i-rewind natin. I-rewind ko muna ito. So ngayon itong mga tabingi niya mga winding ngayon, ayusin muna natin yan. Ito. Kasi pag hindi natin inayos yan, tatama po dyan yung armature. Magagasgasan yung armature natin yan kasi hindi makaikot ng ayos kasi dito ang armature sa gitna eh. So ayun mga winding ay i-rewind muna natin to at nakuha na natin yung kung ilan yung na-rewind nito sa kanyang ano, number of turns. So ayun mga winding ay ano, i-rewind muna natin to. So at saka lagyan natin to ng insulation para sa magnetic wire. So kasi yung dati niya hindi na pwede dahil plastic yun, nasunog na rin yun. So ayan. So ito na mga winding yung ating stator ng barina. So ito mga winding ay nalagyan ko na ng mylar, so hindi ko na pinakita, so madali lang na maglagay nito. Tapos ngayon ito ko mga winding ay ito na yung magnetic wire. So meron na tayong naisuot, nasuot ko na ito. So nilagyan ko lang ito ng harang para ito ay
hindi humigpit na hindi aabante papunta rito. Kailangan patras siya para pag napuno ito ay pwede pa nating maiayos yung kanyang maipit natin. Kasi pag natanggalan natin to ay papantayin po natin yan. So ngayon, pwede naman po kayo makawinding magbilog ng magrolyo ng ganitong magnetic wire na isalpak nyo na lang ng diretso. So ito kasi makawinding, so gagawin kong manual na isuot. So gumamit ako ng bulpin para isuot ko doon dahil madaling dukutin. Kasi pag kaya ko minamano-mano itong makawinding para itong mylar maiipit niya ng todo dito, mahatak niya para maidikit niya dito sa bakal. Ayan para maidikit niya dyan. Kasi minsan pag nagrolyo na ako ng diretso, pag nilagay ko siya, hindi ko kasi masyado maisagad ng kaunti. Pag ganito na kalaki na na magnetic wire. Pag maliliit, yun pwede. Kahit irolyo siya, mas madali yun isuot kasi medyo malambot. Pag ganito kasing medyo malaki na ng konti yung ating magnetic, medyo na yan, matigas na ipasok. Kailangan mo pang pupukpukin. Pero ito imamanual ko para maipit natin. So madali lang naman makawinding manual kasi konti lang man turns nito 175 turns. So bawat sa isang pull. So dalawang pull lang ito. So ang paglalagay pa rin nito makawinding ay counterclockwise. So dalawa lang, counter at saka clockwise. Clockwise saka counterclockwise. So isuot mo lang ito makawinding, itutulak lang itong ganyan Ayan papasok mo siyang ganyan Tapos dito ikot yan. Bilang kaya ganun mo lang. Tapos pasok mo doon. Ayun Yun. Suot. So ito may bilang na ito, naka 16 ako. Ito pang 17. Pang 17 turns. So ganun mo lang yan. So yan, ikot uli. Ayun, tulak doon. Ayun pasok. Yan. 18, pang 18 na. So madali lang ito makawinding. Yan. Ayan, pakita ko na lang kayo makawinding. Pakita ko makawinding pagkatapos ng itong isang pole dito sa kabila. So, hahaba kasi yung video natin pag talagang tinapos natin. Mapupuno yung cellphone natin. So, ngayon ay maipakita ko na makawinding pag napuno na itong kabila. So, ayun naman makawinding, ito na natapos na natin yung pag lagay ng magnetic coil dito sa ating stator ng ating barina. So, ayun, okay na ito makawinding. So, ayun yung 175 turns. So sumubra lang ito ng dalawa. So bali 177. So okay na po yan mga kawinding. Best na natin. So gawin ko sana ng 180. So hindi na natin pwede ipilit kasi lumampas na yan. So yan lang talaga kaya niya. So okay na ito mga kawinding. So puputulin na natin ito mga kawinding. So papantay lang natin to. So ito yung magnetic natin So yan. So dito naman tayo sa kabila mga kawinding. Nilipat na natin to. So ipulupot ko lang ito dito. Itong ating tapos yung kabila naman. So yan ang maging posisyon yan. So ito ayusin pa natin yan, ipapantay pa natin yan. Kasi alisin ko tong pinaka guard na nilagay kong stick. So ito naman makawinding yung ating stator na kumpleto na natin. Nailagay yung magnetic wire. So kabilaan meron na. So ito makawinding. So wiring connection na lang tayo makawinding. Tapos itong kanyang stick makawinding ay babaliin lang po natin yan. So dahil pipit-pitin pa natin to, so hindi natin pwede, kailangan i-align natin tong kanyang magnetic para hindi bumangga doon sa kanyang housing. Tapos tatalian natin tong makawinding. Tatalian natin yan dito. So meron na tayong tali, naka-ready na yung tali ko, saka yung wiring natin. Tapos maglagay tayo ng tubing. Tapos ayan. Tapos itong kanyang sa loob ito, lalagyan pa natin ng yan, mylar. So yung makawinding i-wiring na natin. So ang pag-wiring nito makawinding ay paikis lang naman to. So meron naman akong upload na dito na pag-wiring ng ganito. So may upload na tayo diyang pag-wiring connection nito. So ito i-wiring connection natin ulit to. So makikita nyo naman makawinding kung paano natin i-wiring to. Paikis lang to dito at saka dito. Kasi counter. Tapos ito counter clockwise. Ito clockwise lang. So bali 2 po lang ito. 1 pole plus 1 pole. So ayan. So ito naman winding na na natin na wiring na natin. So ito. Ayan. So nalagyan ko na rin ng tube doon sa loob. So ayan. Tapos natali na rin natin
Ngayon, ang kulang na lang nito mga winding ay babarnisan na lang natin to. So, ayan. So, itong mga winding, so itong brown, kasi paikis to, ayan. Itong brown, dalawang brown, so sa carbon ito papunta mga winding. Tapos ito, itong dalawa, itong parehas green, so sa supply ito. Sa supply, line 1 and line 2. Tapos itong carbon, sa carbon itong dalawa. So, ayan. Kasi itong ano mga winding, so ang pinaka input nito, yung unang pinasok nyo sa pag-rewind, so yan yung magiging sa carbon natin dalawa, kabilaan. So ito yung beginning ito, tapos beginning rin ito, tapos ito ending rin ito. So magiging line 1 line 2 dito ito. Itong dalawa. Ayan. So itong dalawa sa carbon, so paikis yan. Kasi ano to clockwise, ito counterclockwise. Ayan. So magiging kabit natin yan, so magiging supply natin itong dalawa, line 1 line 2. Kung nilagay na natin yan doon, kasi papasok na dito yung armature. So ito mga winding ko pa nalagyan ng mylar. Ayan, lalagyan ko pa yan, sisingit ko lang yan dyan para hindi ito tamaan ng spark. Baka magkaroon ng short yung armature or sa kanyang carbon, maaaring magasgasan yan at masira. So ayan, so okay na ito mga winding. So varnish na lang ang kulang, tapos kakabit na natin ito para ito yung matistingan natin. So ayan. So ito na mga winding yung ating stator natin. So ito mga winding ay nabarnisan na natin. So nalagyan na natin ng varnish. Tapos yung itong sinabi ko sa inyo mga winding, so itong pinakagilid, so ilagyan natin ng mylar yan para itong kanyang mga wire connection ay doon lang yan sa gilid. So para hindi matamaan ng armature yan. So ayan talaga yan. So ito may varnish na ito mga winding, matigas na yan. Ayan. So ngayon i-wire connection lang natin. So i-tester muna natin itong kanyang stator mga winding kung pareha sila ng ohms value na makuha nating resistance. Lagay na lang natin sa kilo ohms. So ito yung magka-partner, itong brown, parehas brown. Ay hindi, brown at saka itong green. So meron tayong nakuha 4.1 kilo ohms natin. Ito, ay hindi pala, mali pala, ohms lang tayo dapat, puro ako kilo ohms. Ayams 4.0. So itong kabila, yan, ulitin natin. Ayan, 4.0 din. So pareha sila, hindi sila nakakalayo mga winding. So ngayon mga winding ay natin, ilagay na natin dito sa kanyang housing. Tapos yung kanyang switch ay ipag-connect natin. So ayan. Tapos ito yung kanyang switch mga winding ay ilagay na rin natin. Kasi i-connection na natin yan. Across the blue water, I'm sweet wonder by the birds starring in your eyes. So itong kulay blue mga winding, so ito yung sa supply niya. Itong kulay blue niya, dito. So ilagay muna natin to. Kailangan magkasya dito yan mga winding, kasi pag hindi nagkasya dito yan ay yung ating stator ay babangga. Kailangan pag nirewind natin to, sakto lang dapat dito sa kanyang terminal. So siksik ko lang to. Yan, edit natin. Tapos ito edit natin. So itong supply, itong kulay brown, so yan, tap natin dito yan sa blue. So kahit magkabaliktaran itong sa supply niya, walang problema yan. So itong dalawang may terminal, ito yung red and black, so ito yung sa carbon. Ayan, so ayusin lang natin.
So, itong blue, unahin natin yung blue. So, dito na lang tayo. So, padaanin na lang natin sa ilalim. Tapos ito ay balatan muna natin. So, bago natin i-wiring mga winding, ilagay pala muna natin yung yung armature at saka yung kanyang pinaka keychuck. Kasi hindi natin may pasok yung mamaya kung may wiring, magugulo na naman natin. So, ilagay lang natin to. Tapos suot natin dito. Ayan. Yun, ay lagyan natin. Ay, malsik pa. Ayan, natutos pa tayo ng winding. Nakisuyo lang tayo at umalsik. Yun. Okay na. Tapos, wiring na natin itong mga winding. Tignan natin kung smooth ito. Wala masyadong dikit yata. Masyadong dikit. Bago pa yan, no? Ayan. Kira yung stator. Ito, bagong wiway niyan. Hindi ba ito nagamit ha? Ha? Nagamit na yan? Ayan, lang yun. Tawag mo? Rewind. Ano ba tansyo ito? Tansyo na yan. Madali na i-rewind yan. Nakakabit na nga eh. Kaya nga, madali na nga i-rewind po dito. Hindi kaya no? Hindi no? Mahirap i-rewind yan, bilog. Ayan, bilog. So ito mga winding, kabit na natin to. Ay mali, itong brown at saka blue. Kasi supply ito. Itong kabila. Ayan. Tapos itong puti mo winding sa carbon na ito. Hindi, mali pala ako. Ang kabit, baliktad. Ito pala yung green ang sa supply. Yung sabi ko pa kanina baliktad. Yung brown ang sa carbon. Ayan. Oh. Saan ba yun? Bakit pinagdikit? So ito. Yung green ang supply. Ito green sa green. Green blue. Ayun sa supply. Tapos itong brown dun sa carbon. Yung puti. Yung puti. Tama na pala yung lagay ko kanina. Ayan. Mahaba masyado itong mga wire pagkalagay ko Tama lang. Tapos isiksik na lang natin to. Tapos ito lalagyan natin ng tube. Tapos hinangin muna natin para walang kalas. Ayan. Hinangin muna natin to. Layo-layo eh. Hindi ka tatamaan. Bagay na eh. Bagay, mainit ito eh. Ayan. Saan na yung cutter natin? Ayan, putulin mo natin. Ayan, tapos na. So, carbon? Hindi.
Nalagyan ko pa ng ano yan eh. Tube. Kapit muna natin ito. Carbon. So yung carbon niya mga hindi sira na, isa na lang. So meron tayo dito bago yung carbon. Tapos mga kawinding ay ilagay lang natin ito mga kawinding. Ilagay ko muna to. Kasi ito. So dito kalagayan. Ipit natin dito yan. Yan. Carbon na po yung isa. Ganon din dito sa kabila. Yan. Connection ng carbon. Yan. Kasi yung puti dito yan eh. Yan. Yan. So ilagay muna natin ang carbon mga kawinding. Lagay ko muna to. Okay. Yung kawinding nga isuot lang natin dito. Kasi yung carbon, so dala-dalawa yan, dito yan eh. So, kasi ito yung spring nya, nandito yung dulo, so dito ko padadaanin yung ano, wire sa likod, sa unahan nya, para hindi mahirap magsalpak. Ayan. Tapos, suot. Yan. Yan natin. Tapos yung kabila, ganun din. Sino? Basag tayo, kaya sino kay Ika? Ayan. Pasok natin to. Pasok natin. Why not for the blue water I'm sure. Ayan. Sabay tulak. Tapos, lagay na natin. Uy, yun. Ay. Tapos yung kabila. Yun. Ayan. Okay. Good. So may carbon na. So ngayon, tester muna natin. Tester muna natin ma-winding. So tingnan natin kung meron na siyang reading. So lagay natin sa times 10. Ayan, times 10 tayo. Ayusin mo na makita. Ayan o. Hindi kita yan. Tapos so i-switch lang natin itong winding. Dapat papalo yan. Ayun o. Ayun o. So okay to yung ating nirewind mga winding. So ngayon papaandarin na lang natin to. Pero ayusin muna natin yung wiring. Atakpan ko muna. So hindi ko muna siguro ipapakita mga winding kasi tatakpan na lang natin to at lagyan na natin to ng tube. So ito mga winding na isiksik ko na ng ng maigi yung kanyang mga wirings connection. So para pag lagay natin yung kanyang cover ay hindi babangga. So ayan. So ito mga winding ay tornilyo muna natin. Tornilyo ko muna. Ayan. Para mapaandar na po natin. Ayan. So tornilyo lang natin. Tumilihan lang natin to mga ka-ending para ma-testing na. Ayan, kahit ano lang siguro mga ilang pirasong tornilyo lang para pag may diferensya pa pwede pa natin mabaklas agad. Tsaka dito kasi nandito yung carbon yan, kailangan maipit. Tapos ito tapos dito sa unahan isa lang. Tingnan natin. Tingnan natin. So dapat malambot ito mo winding pag inikot natin. Ano ba yan? Special ba yan, Tay? Ha? Special yan? Oo, malambot. Wala parang hindi na natubig. Malambot. Alin? Ito? Ito. Malambot lang. Hindi siguro na barnisan ito. Hindi na barnis yan. Oo, hindi na barnisan to. Kasi malambot eh. So mamaya Tay, tapusin ko lang to. Ano na muna. Diyan ka lang muna. So i-tester ko ulit mga winding kung ano, baka may naputol tayong wire. So tingnan natin. So ayun, ano pa rin naman palo. So bakit blurred?
Dapat hindi mag-blurred. Focus mo lang. Focus. Ayaw mag-focus Ayan. Ayan, focus. So, yung mga hindi isaksak na natin. Tapos, para matesting natin. So, ayan. So, okay. Ayan. So, din natin. Ayun, bakit mag-blurred? Bakit hindi blurred? Kita Silaw kasi. Mga silaw. Ay, gano'n na. Gilid muna natin ganyan. Hindi natin mag-focus. Camera. Ayan. Ayun naman. Yung ba itong cellphone na to? Yung problema dito sa cellphone ko na ito mga hindi maarte kasi ito masyado. Ayaw niya nang masilaw. Yan ang pinagkaiba dito. Kaya ganyan na lang. Baba ko na lang. Ayan. Yan. So nakasaksak na ito mga hinding. So ipa-switch na natin. Ganun pa rin. Ayan natin. Ayun Bakit ayaw mag-blurred? Bakit blurred? Bakit malinaw? Layo natin konti. Yan. So yan mga hinding. Ulit tayo. So yan. Yan natin. Ito naka-forward. So i-reverse natin. Dapat papunta rito. So ayan. Ending. So okay na ito mga ending. So ayan. Okay na yung ating rewind na stator ng ating barina. So kung bago lang po sa aking channel, so please subscribe at hit the notification bell para updated kayo kung may bago tayong video. So ayan mga ending. So hanggang dito na lang. So okay na to.